Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless. Nagkita ho tayo ulit sa araw ito ng Lunes sa 24 sa buwan ng Marso 2025. Medyo adjust tayo ng oras Medyo napasarap yung tulog natin. Medyo malamig. Medyo struggle ako pag ganyan, medyo malamig. Opo. Pinatay na nga natin yung electric fan natin Nakapag-alarm naman kanina alas 4. Pero sabi ko, teka muna, mukhang di pa kaya ng katawan di medyo nag-relax muna ako ng konti. Aba, nagising ako 5:30. Sabi ko, alanganin. alanganin. 5:30. So, time check, alas 6:31 ng umaga. Hindi ko alam kung okay yung, yung ating audio, no? Wala akong gamit ngayon na headset. Hopefully, okay lang ho yung audio natin, mga kapatid. Tayo po yung magsimula. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat po dahil kayo ay napakabuting Diyos. We just want to thank you and praise you for this opportunity. May your name be lifted up sa maghapon. Ma-enjoy namin yung konting biblical principles today na pwedeng mapag-usapan mula sa Gospel of the Day. Salamat sapagkat mabuti kayong Diyos at kami dumadalangin ang inyong patnubay. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa aming pagtulog kagabi. Salamat sa kalakasan, panibagong hamon ng buhay sa umaga ito. We just pray, Holy Spirit, for your wisdom, understanding sa inyong salita. Nawa po yung makatulong ito ng malaki sa amin. Higit sa lahat, makapagbigay ito ng encouragement sa bawat sa Catholic community as a whole. Maraming salamat po. Kunin niyo mataas na papuri, Ama, sa umaga ito. Pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alright, mga kapatid. Gusto ko nang batiin lahat ng mga si Pope Francis. Good morning. At nagkaroon siya ng first appearance kahapon sa public. Salamat sa Panginoon dahil patuloy siyang ginagabayan sa kanyang sitwasyon, pangkalusugan, and hopefully ay dire-diretso na ito. Yun naman ang ating panalangin Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, si Annalyn, magandang umaga ma. At yung aming dalawang anak na si James Philip Patala ng Grace, kay Mama Elsie dyan sa bahagi ng Kainta. At syempre sa mga kapatid ko. Maraming salamat. Bishop Patricio Buson, dyan po sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop. Sa lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod, especially sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca. Opo. At kay Father Nobles at kay Father Egay. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaparian natin. Mga kapatid, diretso ko kasi may lakad si Brad Calix. May nahabol akong papipirmahan sa isang medical officer sa division office bago mag-alas 8. Lalabas kasi yon. Pupunta sa isang iba't ibang school para sa parang routine na check-up sa mga teachers. Magpa-file tayo ng medical assistance So, yung kanyang pirma, napaka-importante po nun. So, medyo dediretso ko ngayon, mga kapatid, para makatapos kagad tayo ng maaga. Alright, sa buong CFD, na mga tropa natin, magandang umaga po sa National, dito sa Bacolod, dyan sa Granada, sa Talok, magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Alright, diretso tayo. Luke chapter 4. Verse 24. Sabi rito sa Tagalog, sinabi pa ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang katotoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin niyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. At nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Maraming biyuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda na hindi Hudyo sa Sarefat na sakop ng Sidon.
Ganyan din ang nangyayari sa panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila, si Eliseo. Sa halip, si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga taong naroroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Mga kapatid, pansinin mo itong kwento na ito. Ito ay pagpapatuloy ng kanyang pagangaral sa sinagoga. Nangyari po ito yung eksena nito sa loob ng sinagoga. Ang sinagoga ay isang lugar na kung saan ang mga 13 anyos na lalaki ay nagtitipon purposely para mag-aral ng Torah. Opo. Pero bago yan nung nagsalita ng Panginoon, binasa niya yung portion ng scripture, pinuri nila si Jesus. Okay. Tapos sabi ng Panginoon, natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo. O sabi nung iba doon nakikinig sa kanya, sabing ganon, hindi ba't anak lang yan ni Jose? Doon pa lang sa ganong patutsada nila meron silang problema kay Jesus Tandaan nyo, sa sinagoga nangyari ito. Opo. Tapos parang gusto nila mangyari, di gumawa ka ng himala sa sarili mong lugar. Ano yung lugar na binabanggit nila? Nazareth. Kasi itong Kapernaum na ito, mga kapatid, sa talatang 23, bago natin binasa yung 24 kanina, ang Kapernaum, ito yung naging parang headquarters ni Jesus at nung mga disciples niya sa kanyang ministry, ang Kapernaum. Ito yung malapit sa dagat po itong Kapernaum na ito. Ang Nazareth ito yung lugar kung saan lumaki si Jesus. Doon siya doon siya nagbinata, etc. Hanggang sa nagkaedad siya, doon siya sa Nazareth. Opo. At eventually, ginawa niyang yung Kapernaum, yung edad niya 30 anyos nung siya magsimula ng ministeryo si Jesus. Nangangaral, nagpapagaling, gumagawa ng himala. At the age of 30, nasa Kapernaum na siya. Pero sa mahabang panahon ni Jesus, nasa Nazareth po siya. Pati yung kanyang mga magulang, si Virgin Mary, saka si Joseph. Mga kapatid, binanggit dito ng Panginoon sa talatang 24, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Bakit ganon? Bistado kilala nila di ba? Yung ugali, behavior, para sa atin, parang ang hirap magmalaki sa sarili mong lugar kasi kilala ka Kilala yung baho mo, kilala yung yung nakalipas mo, yung pangyayari sa buhay mo, lahat kilala. Mahirap magsinungaling doon sa mga nakakakilala sa'yo, di ba? Yung kababata mo, di ba? Pwede ka magsabi ng magagandang bagay sa ibang tao. Pero yung mga kilala ka, yung pagkatao mo, sasabihin nila, ko naman, magkakasama tayo, natutulog na maliliit tayo naglalaro pa nga tayo ng tumbang preso ano ka, kilala ka namin. Mga kapatid, yung kwento nito, Jesus Christ was rejected. Sa madaling salita. Habang siya may binabanggit, yung kwento sa Old Testament, binabanggit niya, 3 taon mahigit, hindi umulan. Okay? Tapos si Elias binabanggit dito. May mga biyudang binabanggit dito. Si Eliseo binabanggit dito. Si Naaman binabanggit. Mga Old Testament characters na hinighlights ni Jesus. Pero ang point dito, yung mga tao na itong pinagaling, hindi ito taga-lugar nila, kundi taga-ibang lugar, mga kapatid. Ano nangyari nito? Kasi pinapatamaan sila Mukhang, teka muna, habang nakikinig sila sa sinasabi ni Jesus sa sinagoga, parang kami binibira nito Parang ganun yung dating sa kanila Kaya ano po yung reaksyon ng mga tao habang nakikinig sila doon sa sinagoga? Nagalit. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Anong ginawa nila? Nagtayuan po sila. Ipinagtabuyan nila si Jesus.
palabas ng bayan. Imaginein mo, mula sa sinagoga, pinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan. O ilang metro, ilang kilometro. At dinala siya malapit sa gilid ng burol. Medyo, yung eksena na to, medyo mahaba-habang makalahati, 1 oras siguro nangyari to, o mabilisan, baka walang kalahating oras. Nandun na sa eksena sa burol. Mga kapatid. Mula doon sa pananambahan sa sinagoga, nagalit yung mga tao sa sinabi ng Panginoon Diyos. Dinala siya doon sa may burol. Alam mo mga burol ano ang purpose nila doon? Para po ihulog si Jesus. Mantakin mo, no? Nagsasalita si Jesus. Medyo hindi nila nagustuhan yung sinabi ng Panginoon Diyos. Dinala doon siya sa burol. Ang purpose nila, hindi para kastiguhin kundi ihuhulog Sabi, mantakin mo yung mga tao yun. Tandaan nyo sumasamba sila doon. Nakikinig ng Word of God. Tapos may ganong eksena. Sabi ko, teka muna, ba't nagkaganon? Ano nangyari? Dahil sa sinabi ng Panginoon Diyos, para ihulog siya sa bangin. Mga kapatid, ayon sa pag-aaral po, ano ang pwede mong gawin kapag ka na-reject ka? Halimbawa, you are rejected sa pag-apply ng trabaho. Ano pwede mong gawin? May mga toxic na tao Pag sinabing toxic, ito yung mga taong walang magawa sa buhay nila. Yung bang pag nakikita mo to, masisira araw mo. Ay, yung mga toxic, di ba? Yan yung mga taong hindi yan nakakatulong Nasa paligid mo yan, pero pag nakikita mo, nanghihina ka. Pag nakikita mo, parang feeling mo, gusto mo na lang matulog maghapon, ayaw mo siya makita. Bakit? Toxic nga Sa simbahan, maraming toxic ba? Okay. Ano gagawin mo? Just in case na ito, maranasan mo itong rejection. Sa larangan ng pag-ibig, nare-reject. May mga nagpo-propose sa video, di ba? Publicly nagpo-propose, tinatanggihan publicly. Ba, nakakaano yun? Hindi yun maganda. Di ba? Nag-propose ka, akala mo, yes yung sagot ng babae. Tapos, yung in-offer mo na bulaklak at yung di ba? Lumuluhod pa yan, di ba? Paluhod-luhod pa yung mga guys, di ba? Tapos yung sing-sing, di ba? Na na parang simbolo na tinatanggap yung pagmamahal mo, di ba? Tapos ibabato sa'yo. Sakit yan Hindi yan biro. Sa relationship, medyo mabigat yan. Once na na-reject ka sa trabaho, sa relationship, sa love life, even sa paglilingkod sa simbahan, pag na-reject ka kasi hindi ka qualified, isang banda. Di ba? Nag-a-apply ng mga trabaho, na-reject ka kasi kulang ka sa qualification. Sakit niyan, hindi ka makamove on basta-basta. Ano yan, na-reject ka, kinabukasan move on ka. Walang ganon. It will take time. Anong gagawin mo? Ay sa pag-aaral mga kapatid, just in case na turn down ka sa trabaho, etc. Okay? Ano pwede mong gawin? 7 bagay ay sa pag-aaral. Una, recognize that rejection is a part of life ay sa pag-aaral. Tanggapin mo na yung rejection bahagi ng buhay. Some things aren't meant to be. Baka hindi para sa iyo. Ganun lang. Pangalawa, accept what happened. Tanggapin mo kung ano ang nangyari. Hindi mo na mababalik yun Una, hindi mo naman ina-expect na mati-turn down ka doon sa interview na hindi ka matatanggap Yung proposal mo na pagmamahal doon sa babaeng mahal mo na turn down ka Di ba? Okay na lang din yung mangyari yun kaysa naman na naging asawa mo yan tapos kinakaliwa ka. Di ba? Di ba? Pangatlo, i-process mo yung emotion mo. Ayon sa pag-aaral ito yung mga binabanggit nilang pamamaraan para makatulong sa atin. Just in case na you feel rejected, katulad ng Panginoon Diyos. I-process mo yung emotion mo kasi ang nasasaktan emosyon di ba? Pag na-reject ka, ano yung pakiramdam? Yun emosyon yun Pag na-reject ka ba, uy, salamat, na-reject mo yung, yung pagmamahal ko. Walang ganon. Pilipino pa. Di ba? Masyado tayo nagtatanim ng, ng sama ng loob di ba? Hindi mo yan ipapahalata sa tropa mo, pero aalis ka Hindi ka magpapakita ng ilang linggo
Bakit? Nasaktan ka. We have to process our emotion. Ikaapat, treat yourself with compassion. Treat yourself with compassion. Maawa ka sa sarili mo. Kasi yung nangyari sa'yo kahapon, o last month, o last year, hindi naman yan habang buhay ganun eh. Di ba? Maawa ka sa sarili mo. Ang sinasabi ni Brad Calix, huwag kang tatalon sa fourth floor. Di ba? May mga gumagawa kasi yan eh. Hindi nila nakayanan tumalon sa fourth floor kasi sabi nila may nagbubulong sa kanila. Sige, talong ka, di ba? Lalo na kung medyo eto talaga problema. Pag nagkaroon tayo ng psychological problem, mga kapatid, hindi mo nakayanan yung problema sunod-sunod, ang tendency mo, aalis ka dun sa lugar eh. Pupunta ka dun sa lugar na marami. Yan yung mga sa pag-aaral eh. At pag hindi mo makontrol yung iyong isip, etc., hinayaan mo na emosyon. Lalo na kung halimbawa, katoliko ka, tas medyo hindi ka na rin nagsisimba. Yung relasyon mo sa Lord may problema na. Ang lakas ng tendency na ang dyablo magsasalita yan sa katoliko. Hindi ka na kasi grounded sa word eh. Wala na, pinabayaan mo na yung relationship mo kay God eh. Tapos nagkaganito pa yung nangyari sa'yo. Nag-apply ka ng trabaho, you are rejected, nagmahal ka, na-reject ka. Di ba? Ang sakit nun eh. Ang feeling mo tuloy, wala na, giba na yung mundo mo. So, ang dyablo, pagkakataon yan, magbubulong-bulong yan sa utak mo. Talong ka. Mga kapatid, hindi mo kailangang gawin yan. Hindi mo kailangang gawin yan. Kaya nga importante, may mga kaibigan ka. May nangyari siya hindi maganda, puntahan mo yung trusted friend. Okay? Yung taong nakakaintindi sa yung taong kilalang-kilala yung buong pagkatao mo. Yan ang pwede mong gawin. No? Ano pa? Stay healthy. Sabi nila. Again, mga kapatid, ito yung mga recommendation ayon sa pag-aaral. Pero sa totoo lang, hindi naman natin ito nasusunod eh. Di ba? Recommendation ito, sabi nila, stay healthy daw. Sabihin, kung na-reject ka, edi tanggapin mo. Di ba? Recognize that rejection is a part of life. Ikalawa, accept what happened. Pangatlo, process your emotions. Ikaapat, treat yourself with compassion. Number 5, stay healthy. Ika-6, don't allow rejection to define you. Kasi yung pagkatao mo, hindi naman nakasalalay yan doon sa na-reject ka ng unang pagkakataon. Although mabigat yan si Jesus Christ na niya yan, na-experience niya. Don't allow rejection to define you. Ang pagkatao mo hindi nakasalalay sa nangyari sa'yo. Ika-7, grow from the experience. We have to grow mula doon sa karanasan na yon. Kaya itong 7 na ito, I think makakatulong din ito, mga kapatid. Recognize that rejection is a part of life. Accept what happened. Pangatlo, process your emotions. Treat yourself with compassion. Ika-5, stay healthy. Don't allow rejection to define you. At ika-7, grow from the experience. Now, balikan natin ang nangyari kay Jesus. Nagtayuan sila at pinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan. Imagine mo ikaw si Jesus. Imagine niyo mga kapatid, at tayo naman yung pinagtabuyan natin si Jesus. Now, isa kontra sa 10, isa kontra sa 20, walang binanggit ko ilang bilang dito, yung tumaboy sa ating Panginoon. Pero yung eksena, mula sa sinagoga papalabas doon sa bayan, papunta sa burol. Yun yung eksena mga kapatid. Dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan. Ano ang purpose ng mga tao? Ba't siya dinala doon sa burol? Para ihulog siya sa burol. Ano ginawa ng Panginoon Diyos? Ano nangyari sa verse 30? Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Napansinin mo, yung intention talaga patayin siya eh. Kasi pag hinulog ka sa burol, masasaktan ka, mababalian ka, basag ang bungo mo, yung katawan mo, lasog yan. Burol kasi yun eh, mataas na bahagi yun eh. Opo, patay ka dun. Makakaligtas ka man dun, himala na lang yun. Mantakin mo,
galing sa simbahan, sa sinagoga, may narinig sa Panginoon Diyos, hindi nila nagustuhan, nagtayuan, tapos dinala siya dun sa burol, ang intensyon para patayin si Jesus. Ganong katindi. Ako sa akin pagpapastor, wala pa naman ganong karanasan, nangangaral ako. Kasi pag nangangaral ako, diretso, wala akong wala akong pasikot-sikot eh. Hindi ako umaano kung may pera ka, may kotse ka, wala akong pakialam eh. Ang sinasabi ko lang salita ng Diyos eh. May nasasagasaan, pero wala akong naalala na tumayo, tapos pinitsirahan akong ganun. Pastor, kanina ka pa na may personal ka. Tapos dinala ako sa bayan, pinagugulpe ako. Wala akong ganung karanasan bilang pastor. Wala. Si Jesus may karanasan matindi. Gusto siyang patayin. Ano yung lesson natin dito, mga kapatid? Ano yung lesson? Huwag tayo mag-expect sa ating sariling lugar. Ire-respeto tayo. May mga pagkakataon na, let's say, magba-Bible study ka sa lugar mo, magba-Bible sharing ka. Kilala ka dun sa lugar eh. Basagulero ka dati, babaero ka dati. Tapos magdilid ka ng Bible sharing. Majority ng tao, di bibilib sa'yo. Bakit? Kilala ka nila eh. Kaya mas maganda pa mag-minister ka sa ibang lugar kaysa dun sa lugar mo. Sabi mismo ni Jesus yung sariling propeta hindi nire-respeto sa kanyang sariling lugar. Tagasan ba si Jesus? Taga Nazaret. Narespeto ba siya sa Nazaret? Hindi siya nirespeto. Nirespeto siya sa Capernaum. Na kinakailangan pa siyang lumabas ng lugar ng Nazaret, pumunta ng Capernaum, sa paligid noon, mangaral, magpagaling, gumawa ng himala, maraming tao sumunod sa kanya sa lugar ng Capernaum. Nazaret, sa kanyang pinaglakihan, wala. Hindi siya nirespeto doon. Eto nga, nasa labas na nga siya ng Nazaret eh. Actually, sa Nazaret nangyari ito. Sa Nazaret ito, yung sinagoga. Hindi ako nagkakamali. Sa Nazaret nangyari ito at hindi siya nirespeto doon sa lugar na yun. Di ba? Sabi nga nila, anak na ito ng karpentero astig na ito Baga sa kultura natin, astig na ito, bagong salta lang ito Kala mo kung sino ito Hindi nila makayanan yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Mga kapatid. Okay. Pangalawa, pag nagmimisa yung mga pari natin, okay. Ako, pastor pa ako, marami na ako naririnig tungkol sa mga pare, no? Kesyo sabi nila, mga karamihan daw bakla, karamihan daw mga ganito. Well, may mga nagsasabi naman na totoo naman daw. Okay? May mga nagsasabi. Ngayon, ano ang usapan dyan? Pagka naging ano mo yan, kora paroko mo yan. Di ba? Tumatagal yan ng 6 na taon di ba? Depende. Kay Bishop kung may re-reshuffle na mas maaga yan, 3 taon, depende. Umiikot yung mga pari natin nadidistilo sa iba't ibang parokya, tama? Kung pagbabatayan mo, yung paraan ng pagdadamit niya, paraan ng pagsasalita niya, yung kanyang pag-uhumili, yung kanyang buhay, madi-discourage ka. Lalo na kung kilala mo yung pare. Ganon din naman sa pastor Kung kilala mo yung buhay ng pastor at ng pare, tapos nangangaral, parang ang hirap maniwala. Sa totoo lang. Basta sabihin mo, kasama ko dati gumagamit ng pinagbabawal na gamot yan kasama ko yan dati sa kalokohan Pahirap maniwala. Pero mga kapatid, ito lang yan. Pananagutan ng pare, yung kanyang ginagawa sa Diyos. Ano responsibilidad natin bilang Katoliko? Pakinggan natin yung homily. As if si Jesus yan na nag-homily for us. Huwag nating idama yung pagkatao ng pare. Ihiwalay natin yon. Pag nandun tayo sa parokya, ang intensyon natin sa misa, pakinggan yung homily. Ma-appreciate mo yung buong misa.
Kasi pag ang style mo, sino ba, ano ba dyan? Sino pare dyan? Pag kilala mo yung pagkatao nun, hindi ka dadalo sa misa. Dahil lang kilala mo yung pare sa kanyang pagkatao. Yun ba yung pagbabatayan mo, itsura, paraan ng pananamit, paglalakad niya, yung kanyang economic situation. Mga kapatid, hindi yun. Pag nasa misa tayo, si Jesus yung concentration natin, focus natin. Irespeto natin ang pare. Kung meron man siyang atraso na gawa, personal na kasalanan, wala ka na dyan. Bahala si Lord sa kanya. Ang prayer natin sa mga kaparian natin, katulad natin, makasalanan din naman sila. Nagko-confess din sila sa kapwa pare nila. Di ba? Bakit? Nakakagawa nga ng hindi rin maganda. Lahat tayo may pananagutan sa Diyos. Tayo mga layman, ang ating responsibility to pray for our priest, to support our priest, and to encourage our priest. Encourage saan, Brad Calix, na magpatuloy sila sa gawain. Kasi pwede sila mag-quit sa kalagitnaan Sa mga pressures in life, sa mga temptations, pwede sila mag-quit ng mas maaga sa di inaasahan. Wala pang 10 taon, magkukwit. Wala pang 5 taon sa pagpapari, magkukwit. Bakit? Baka hindi siya nakaranas na ma-encourage siya. May tendency bang ganyan, Brad Calix? Oo naman, sa mga pastor nga, nangyayari yan Sa mga pari pa. Hindi garantiya na 10 taon sila nag-aaral, okay sila. Hindi ho guarantee yun Hindi ho guarantee. Kailangan, tao rin sila Napapagod, nasasaktan, emotionally. Di ba? Kailangan may may tatapik sa balikat Pads, andito lang kami lalo na kung kayo yung core group sa parokya. Pag sinabing core group, yung kayo yung nasa council, kayo yung mga nagpaplano, core group kayo dapat alam niyo yung responsibility sa pare. Encourage natin yung pare natin, Pads. Tuloy lang po kayo sa ministry ni Lord Andito lang po kami nagdadasal. Alam niyo pag narinig ng pare natin yan, gaganahan niya sa homily Yung 25 minutes siya, baka nagte-30, 45 minutes siya. Ang sarap maglingkod di ba? Kapag may ganyang mga parishioners na may pakialam sa pare. Pangatlo, mga kapatid, yung galit natin. Lagay natin sa lugar. Huwag tayong mamersonal. Lalo na sa sinagoga nangyari to. May nangyari. Hindi nila matanggap sinasabi ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, kung may narinig kayo na hindi maganda sa pare, it seems kayo binibira, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi pag binibira ka, feeling mo binibira ka, hindi ka binibira nung nagsasalita. Binibira ng Diyos yung pagkakamali natin. Tanggapin mo lang yun. Tanggapin mo lang. Pasalamat ka lang sa Lord. Hindi na yung pare Instrumento lang yan Tanggapin mo yung naririnig mo kasi galing kay Lord John. Huwag yung ugali natin. Eto na may personal tong pare namin na to. Namumuro na sa akin to Tatamaan na sa... Huwag ganun. Ang pare hindi yan nag-aral sa seminary para mangarate. Hindi ho. Although yung iba sa kanila may alam sa karate. Huwag kayong masyadong pilyo sa pare. Baka hindi nyo alam taekwondo expert pala yan. Tahimik lang. Distansya ka pag kausap mo yung mga ganyang paring marunong sa arnes. Distansya ka ng 1 di pa dyan. Abutin ka dyan. Wala kang magagawa dyan. Respeto natin. Ang dating na mensahe sa'yo, medyo masakit. Nakukurot ka. Yung puso mo. Tanggapin mo. Pasalamat ka. Lord, salamat sa rebuke. Ganun yung attitude. Lord, salamat sa rebuke. At pagkataas ng misa,
Bulungan mo si Father. Di ba? Pagkatapos ng misa, after ng benediction, bumababa si Father doon sa altar eh. Bumababa sa tao eh. Di ba? Nagpupuntahan yung mga bata. Ginagawa ko yan from time to time. Na-appreciate ko yung mensahe, yung homily. Salamat ako. Nagbe-bless ako. Matanda pa ako sa pari namin eh. Nagbe-bless ako. As a sign of respect eh. Pari ko yun, tatay ko yun eh. Hindi edad ang pinag-uusapan eh. Tatay ko yun, pinapakain ako nun ng salita ng Diyos eh. Inaalalayan ako nun eh. Naintindihan ko yun kasi pastor ako eh. Nag-aalaga kami ng tupa. And lastly, mga kapatid, dapat alam mo yung gagawin mo pagka na-reject ka. Kung si Jesus medyo nawala sa kanyang sarili nung panahon na yun, pinagtabuyan siya eh. Imagine mo mula sa sinagoga, pinagtabuyan papuntang burol, tapos papatayin siya. Dumaan lang siya sa gitna. Hindi ko alam kung ano nangyari, paano niya ginawa yun. Dumaan lang siya sa gitna. Iuhulog na siya, dumaan lang siya sa gitna. Palagay ko may nangyari. Palagay ko may humahawak na sa kanya eh. Di ba? May humahawak sa kanya papuntang burol. You try to imagine kung director ka ng pelikula. May tumutulak na sa kanya dun papunta sa burol, itutulak na lang siya. Pero may nangyari kayang karatihan doon. Wala sinabi yung Bible, tahimik eh. Pero ano nangyari? Bakit dumaan lang siya sa gitna ng mga tao? Wow. Alas 7:02 na mga kapatid. Time to stop. Dumaan lang siya sa gitna at iniwan sila. That's the best thing to do. Sa mga toxic na tao, sa trabaho, sa community, at sa parokya. Huwag kayo makipag-away. Umalis na lang po kayo. Brad, kape muna ako. Di ba? Huwag niyong patulan. Oo. Hindi naman worth it. Yung mga masyado maingay sa parokya, wala naman masyado ambag sa parokya, wala naman apostolate, marami pang mga reklamo sa pare. Hindi ba tayo nakukonsensya? Hindi na nga tayo nag-aambag, wala tayo ministry sa parokya, tayo pa yung maiingay. Tayo pa yung nag-spread out ng fake news. Ay, nako. Huwag nyo ugaliing tumagal ng ganyan-ganyan, baka kunin kayo ng Lord na mas maga, ha? O, wag. Masama po yan. Hindi po pwede yan. Iwasan natin yung gulo, away, magkasundo tayo. Sobrang toxic ng tao. Lumayo ka, dumistansya ka. Ipag-pray mo siya. At time will come, i-heal lang Lord yung puso niya. Baka nasaktan talaga siya, kaya siya ganun eh. Oh. Baka nung siya bata pa, na-reject talaga siya. Hindi siya makaget over, may asawa na siya. Ang tagal-tagal na panahon na. Distansya na muna. Pag-pray natin siya. At hingi tayo ng opportunity sa Lord. Pagka okay yung timing, puntahan natin siya uli. You try to connect. Okay? Distansya, amigo muna. Okay? Hindi kasi masusolve yan kapag may medyo mainit. Distansya, amigo muna. You pray for that person. Hingi ka sa Holy Spirit ng opportunity, ng time, and then connect sa tao. Usap. Try to connect. Try to understand the situation. Alright. Mga kapatid, pag-pray nyo yung lakad ko ngayon, papunta ako ng division office para lang sa isang pirma. Para humingi tayo ng medical assistance para kay Mrs. Medyo matindi po yung laban. Hindi pa kami online kay Mrs. Sa Corazon Locsin. Follow-up check-up sa kanyang oncologist. Pagdasal po ninyo na sana, kasi online lahat yung transactions wala akong walk-in. Kaya, pag-pray nyo makakonect kami this week, para maasikaso si Mrs. kung
mangyayari po yung chemotherapy sa pangalawang pagkakataon. Pagdasal po natin. Mga kapatid, if you would like to support CFD, punta po kayo doon sa website ng merchandise ng FB sa Facebook page. Marami kaming mga items doon na ibinibenta para po makatulong sa advocacy po ng grupo. Nagpupunta kami sa iba't ibang lugar sa Bacolod para ho tulungan yung mga parish na gustong magkaroon ng Catholic Faith Defender, CFD. At si Brad Calixto ay kasama tayo dyan. Ano ang purpose ng CFD? Anong objective? Para malaman yung doktrina ng simbahan at kung paano ipagtatanggol ito kung kinakailangan doon sa mga anti-Catholics. So, yun lang po naman ang purpose ng CFD. Hindi ho makipagdebate. Hindi yun ang pinakapangunahin. Although nangyayari ho yun, yung debate, ongoing yan, sa grupo ni Father Gitgano, ni Bro Wendell Talibong, ni Jando Alabado, sila Romel Palma, ng punto por punto. Pero si Brad Calix, hindi tayo may-entra sa debate. More on open discussion, dun tayo. Hamulin yung tao na mag-aral, pag-aralan ng doktrina. Mas maganda yung nagsunog siya ng kilay, inaral niya, bago niya tanggapin yung aral na simbahang katoliko. Mas maganda yun eh. Kasi siya mismo na-persuade sa kanyang isip, inaral niya, nag-research siya. And he was convinced na ito yung simbahan. Pag-pray po natin mga kapatid Opo. Pag-pray natin. Ano pa ba? Excuse me. Mamayang gabi, see you para sa ating usapang Katolisismo. Pag-uusapan mamayang gabi yung celibacy, isa sa mga aral na simbahang Katolika, yung celibacy. Ano ba yan? Para ba saan yan? Ano ba epekto niyan sa simbahan? Bakit ba may celibacy tayo? Pag-usapan natin. Sige, maraming salamat sa oras na to. Ate Rosa Tadeo, maraming salamat. Tama po yung sinabi niyo, Ate Rosa, na manahimik lang po at hayaan ng Panginoon Diyos ang kumilos. Tama. Sonet Senas, maraming salamat for joining. Pastor Jigoy, Hinilya, salamat po. God bless sa buong tropa sa FEBC, DYBS. Regards na lang po sa mga tropa natin dyan. Mer S, maraming salamat. Mendoza Dani, dyan sa Season Pangasinan. Benjuben Palermo Herolane, maraming salamat bro. Si Germaline Honasan, salamat po. Janice de la Paz, maraming salamat. Germaline Balahadja, Jessa Moridas, maraming salamat. Pastor James Cruz, maraming salamat po. Sa akin may bahay kay Annalyn, salamat. Kay Arthur Sabare. May binabanggit si Arthur na Justice for Gold Dagal. I think ito yung stand-up comedian, Bro Arthur, na pinatay. At kay late Father Richmond Dilo. The truth from God will prevail. Sabi ni Arthur. Taida Huntilya, salamat ate. Kay Annie Brides Lumabi or Brides Lumabi. Maraming salamat po. Kay Sir Bingo, nasa media po ito si Sir Bingo. Villa Hermosa. Sir, maraming salamat. Kay Buddy Boy Calixto sa kapatid ko Tol, salamat for joining Ate Corazon, Gagi, Rod, Nicolas D, salamat. Raydan Garcia, bro, salamat. Saka kay Junior Coronel. Alright, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming learning today. Grabe yung experience ni Jesus. He was rejected by his own people in Nazareth. Tulungan nyo kami kasi maraming Katoliko na nare-reject sa sariling baluarte.
Rejected dahil sa doktrina. Rejected dahil sa pagkatao. Rejected dahil sa mga nakalipas na pagkakamali. At ito po'y nagpapatuloy. And it seems wala itong katapusan. Tulungan nyo kami na kumapit kay Kristo sa inyong salita, sa turo ng simbahan, sa encouragement ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Inihiling po namin ang inyong gabay sa aming Santo Papa Francis sa kanyang patuloy na kagalingan at recovery sa kanyang karamdaman. Bagamat nagpakita na siya kahapon sa mga tao sa Vatican. We'd like to pray sa mga cardinals po namin, sa archbishop, bishops, sa lahat ng mga kaparian sa Monsignor, sa lahat ng mga deacons at mga lay ministers. Pag-pray namin sa Pilipinas, magtagumpay ang gawain. Like to pray for our Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod. Samahan niyo po siya sa kanyang natitirang taon na paglilingkod. At pinagdadasal po namin yung Archbishop Saharo na mapapalitan na po etong April 2 ayon sa balita. Pinapanalangin namin ang transition na magaganap at kami nagdadasal po ng mas mainam pa na evangelization. Lord, tulungan niyo po ang bawat kasama sa broadcast today. Inihiling namin ang inyong gabay sa maghapon. Yung mga kapatira naming OFWs na kasama namin dito sa broadcast lagi, pagpapalain niyo po sila sa kanilang work, magandang relationship sa kanilang mga employer. Pinagdadasal po namin ang gabay niyo sa maghapon sa amin. Sa akin lakad, Lord, papuntang division office. Pagpapalain niyo po. Yung sitwasyon ng aking may bahay, bahala na po kayo. Salamat sa Catholic community who are praying for her. Salamat sa kanilang patuloy na encouragement at dasal. Maraming salamat, Ama, sa inyong kabutihan. Gamitin niyo po ang broadcast na ito upang makatulong ito sa Catholic community nationwide and beyond. Maraming salamat sa opportunity na ginagamit niyo ang inyong lingkod. At kunin niyo po, Ama, ang mataas na papuri sa mga oras na ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining Time Check alas 7:13 na umaga. Kita-kits tayo mamayang gabi alas 8 or 9 o'clock sa ating usapang Katolisismo. Pag-usapan po natin ang celibacy. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Patala ng Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video at suportahan po natin yung ating YouTube channel na State of Grace TV. God bless, ingat po kayo, and bye for now.